everyone pa talaga na wala tayong problema kasi hindi siya maniwala. Lahat ng housemates apektado na kay Aldred. Feeling niya, pabigat siya sa atin. Yun yung lagi niya na-feel. Feeling niya, hindi siya nakikisama sa atin. So, na parang ayaw natin sa kanya. Red. Tapos gusto niyang umalis. Red, isang bagay. Sasabihin ko sa'yo kung bakit gusto kita. Sa pagluluto lang, napalaki ng tulong mo sa amin. Alam mo, Aldred, hindi ka pwedeng laging takot. May problema ka na naman ba, Aldred? Mas mabuti na yung sinusubukan mo. At least nalalaman mo yung totoo, kahit nasasaktan ka, kesa yung hindi mo sinusubukan at hindi mo alam yung mangyayari. At hindi mo kailangang hulihin ang loob ng bawat isa sa ngayon. Kumbaga, maliliit na hakbang na muna. Mamili ka muna ng sa tingin mo, makakapanatag ng loob mo. And then slowly, lalakihan mo ang iyong circle, lalakihan mo yung taong pwedeng mag-reach out sa'yo. So baka yung mga kinakatakutan mo, nasa utak mo lang. Opo, Big Brother. Ano bang kinakatakot mo? Yun lang po talaga. Kasi wala po talaga akong maikwento. O ano sa mga topic nila. Kasi kadalasan po puro mga pang social ganyan. Yung mga ewan ko ako po kasi sa bahay lang po ako eh. Di siguro ito na yung pagkakataon na makarinig ka ng ibang kwento mula sa kanila. Baka dapat ikaw muna yung tagapakinig ngayon, baka eventually ikaw naman yung magkikwento. Pero ngayon, okay na muna siguro yung ikaw muna ang nakikinig sa kanila at natutunan mo yung pwede nilang i-share nila sa iyo. Hindi mo kailangang biglain ang sarili mo. Maliliit na hakbang lang. Maliliit na tulong para gumaan ang pakiramdam mo. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Kaya lang, be conscious na kailangan labanan yung takot sa loob mo. Ano pa yung gusto mong i-open up? Naawa na po kasi ako sa mama ko eh. Siya lang po yung nagtatrabaho para sa amin. Yung papa ko po walang trabaho. Ano bang ginagawa mo ngayon? Alam ko naman pong makakatulong to sa kanila. Kaya pinipilit ko po talaga na maging okay dito sa bahay na to. Sa tingin ko, nakikita nilang ganyan ang nangyayari sa'yo ngayon. Ano ang iisipin ng mami mo? Alam ko pong nahihirapan din siya sa akin ngayon. Siguro. Ano sa tingin mo ang gustong makita ng mami mo sa'yo ngayon? Siyempre po, masaya, nag-e-enjoy. Di ba mas malaki ang maitutulong mo sa sarili mo at sa pamilya mo kung ine-enjoy mo ang mga nangyayari sa bahay? Natututo kang maging independent. Natututo kang makisama sa ibang tao. Para paglabas mo ng bahay, malaki ang maitutulong mo. Opo. I really don't understand kung bakit ka alis. Do you need to hear from them na hindi ka problema? Do you? Oh, God. Bitawan mo ko, bitawan mo ko, bitawan mo ko, please. Bitawan mo ko. Hindi, dyan ka lang. Dyan ka lang. Mickey, ano ba? Bitawan mo ko. Tama na, Mickey. Bitawan mo Ayoko ko. na. Gusto niya na mag-alis dito because nakakabuti daw sa ating lahat. And I don't know what I can say but para ma-convince ko siya na hindi kasi nagpasok siya dito para matulungan sarili niya and ang family. And he has to hear it from everyone pa talaga na wala tayong problema kasi hindi siya maniwala. Lahat ng housemates apektado na kay Aldred. Feeling niya, pabigat siya sa atin. Yun yung lagi niya na-feel. Feeling niya, hindi siya nakikisama sa atin. So, na parang ayaw natin sa kanya. Red. Tapos gusto niyang umalis. Red, isang bagay. Sasabihin ko sa'yo kung bakit gusto kita. Sa pagluluto lang, napalaki ng tulong mo sa amin. Si Jamila naman, di na rin feel ang mga nangyayari. Ayun, at inasikaso na lang ang dinner. Parang kung sa pagkakaalam pa lang namin sa'yo, ang laki mo ng tao, parang grabe ka na. Baka sakaling mapasaya si Aldred ng theme song nila. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kinakaya ko.
Papakalbo kami lahat, huwag kang umalis. Wa epek yata housemates. Bam, kayo naman ang mag-try. Balay, balay, balay ni Superman. Lahat ng mga housemates natuwa, except for Aldred. Ang lungkot tuloy ng dinner. After dinner, diretso agad si Aldred sa kumpisalan. Brother, gusto ko na pong lumabas. Kung ano man ang magiging resulta ng pagpasok ni Aldred sa confession room, yan ang dapat nating abangan. Hindi ko na po kaya eh.